Ang special guest po natin ay merong 33 years of experience in various technical, legal, and managerial capacities with the Department of Environment and Natural Resources or DENR. Our special guest currently serves as Undersecretary for Policy, Planning, and International Affairs with the rank of Career Executive Service Officer or CESO, rank 1, supervises the Manila Bay Coordinating Office or MBCO and oversees the rehabilitation of Manila Bay, one of the department's priority programs. Furthermore, he is the supervising undersecretary for the Forest Management Bureau. At marami pa po siyang mga achievements in his own right. Itong ating pong special guest ay walang iba kung hindi si Undersecretary Attorney Jonas R. Leones. Andiyan na bang ating special guest, Dan? Good morning po, Nandito na po. Undersecretary Sir. Dr. Cherry, magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig po, lalong-lalo na po sa mga kababaihang nakikinig sa inyo. Opo. At ang mga kababaihan po, Undersecretary, ay interesado din po sa mga nangyayari sa DNR, lalong-lalo na itong up and coming ninyo na program sa come October, I understand. Opo, October 14 to 18 po, Dr. Cherry. Ito po yung Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Napakahalaga po itong conference kung saan po lahat po ng mga ministers ng Asia Pacific ay pupunta po rito, mga development partners, at atin po dito sa konferensya na ito. Apo. At Yusek, Attorney Jonas Leones, atin po munang bigyan ng konting pahapyaw itong inyo pong programa sa come October, which is 90 days from now. 99 days po, eksakto. 99 days na lang po. 99 days. May sobra pa siya. 9 days, opo. The Risk Resilience Conference for Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction or APM-CDRR to be held on October 14 to 17, 2024 here in our country will tackle on the implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 to 2030. Review risk reduction efforts, share innovative solutions, and make actionable commitments to accelerate disaster risk and reduction by year 2030 in the world's most disaster-prone regions such as ours. May tanong po kami sa inyo, Undersecretary, pero bago po lahat ng aming mga katanungan, maaari po ba kayong mag-greet muna sa inyong mga tagahanga dito sa ating programa? Una po sa lahat, gusto on behalf of our Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, kami po sa DNR, sa Department of Environment and Natural Resources, ay bumabati po ng isang magandang umaga po sa lahat na nakikinig kay Dr. Cherry sa programa niya, lalong-lalo na po ang mga kabataan, kababaihan, at mga katandaan na nakikinig po sa inyong programa. Magandang umaga po ulit. Apo. Thank you very much po, Yusek Leones. At ang una pong katanungan dito, may we then ask, what is this Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 to 2030? Ito pong Sendai Framework, ito po yung napagkasunduan ng mga member state ng Asia Pacific, ng United Nations, kung saan po bumabalangkas po tayo ng pagpaplano kung paano po natin mababawasan yung disaster risk at saka marireduce po yung mga risks, mga existing disasters. Ang ginagawa po natin dito, may mga pillars po tayong sinusunod. Ang unang pillars po, kailangan po maintindihan ng mga mamamayan kung ano po ba ang disaster risk, disaster risk management. So kailangan maunawaan nila bakit ba natin kailangan bawasan at i-prevent yung disaster risk. Pangalawa, sa pag-implement po ng mga activities para mabawasan po yung disaster risk, kailangan po pag-usapan din po natin kung yung mga financing. Kasi mag-undertake po tayo dyan, Dr. Cherry, ng mga activities
napansin po natin talaga marami tayong mga calamities at disasters na nangyari sa atin because ang ating po kasing bansa ay tinatawag nating vulnerable sa mga pagbabago ng mga klima natin. At kailangan din po natin talaga na mag-prepare. Ito pinaghahandaan po natin kasi kung di natin paghahandaan at magugulat po tayo, maaari po nating maranasan uli yung ating naranasan ng panahon ng Yolanda, panahon ng Ondoy, at panahon ng Bagyong Rolly. So kung saan po marami pong namatay, marami pong nasugatan, marami din pong nasira mga agricultural crops at mga properties. Opo yan. Opo, ito po yung pag-uusapan natin sa pagmi-meeting. Ito po ay hindi lang po lokal, hindi lang po sa Pilipinas ito, hindi lang po sa Asia Pacific. Ang United Nations Office on Disaster Risk, UN po to, United Nations, malaking body po to ng mga bansa, ay hinati-hati po sa mga 5 platform po. Meron pong nag-uusap-usap sa Africa, sa Arab Emirates, sa Europe, at dito po sa atin nag-uusap-usap din po tayo kung paano natin mapalakas yung Asia Pacific para po sa mga ganitong disaster risk. So dito po sa darating na Oktubre, kung saan po magkakaroon ng pagpupulong yung mga bansa na nakakasako na included po dito sa Asia Pacific, kung paano po makapagplano at mabawasan po yung epekto ng mga disasters na darating sa atin, magpaplano kung ano po mga activities ang gagawin para naman po kung dumating man, medyo resilient na po ang ating bansa. Para kasi hindi na po natin matatanggal yan, yung mga kalamidad na yan. Nandiyan na po yan talaga. So kailangan po palakasin lang po natin yung ating resilience para mabawasan po yung mga epekto nitong mga kalamidad at disasters nito. Opo. At may we know po, Undersecretary Leones, kung saan po gaganapin ito pong inyong conference po? Ito pong conference na ito ay gaganapin po sa PICC, sa Philippine International Convention Center. At ito po, mga ine-expect po natin na Dr. Cherry, mga 3,000 delegates po ang darating dito sa ating bansa. From all over Asia lang po? Or from Asia Pacific po. Asia Pacific. Po. Ito po, ginagawa po to every 2 years. Nung last ng 2022 po, ginawa po ito sa Australia, sa Brisbane. At ngayon po, i-host natin. Ang mauna po dito sa konferensya nito ay ang Department of Environment and Natural Resources sa pangunguna po ng ating kalihim, Secretary Loizaga, at ng Department of National Defense sa pangunguna din po na Secretary Gilbert Teodoro. So, mangyari po ito sa PICC, October 14 to 18, 1 week po ito. At kailangan po yung mga delegates natin, Dr. Cherry, gusto ko pong i-take advantage na nandito tayo, na imbitahan sila na mag-register na po. Mag-register po yung mga ating mga international organizations, national organizations, civil societies, mga development partners. Mag-register lang po online, no? Ang link po, Dr. Cherry, kung payagan niyo po akong sabihin. Opo. Go ahead po, Yusek Leones. apmcdrr.undrr.org. Ganoon lang po. Yun po. Mag-register lang po doon para po makapag-participate sila sa discussions sa conference natin. Opo. Pwede po ulit Yusek Leones, yung pong yung pong apmcdrr.undrr.org. Yun lang po. apmcdrr.undrr.org. Ang registration po natin hanggang September 1 lang para po maka-participate po yung ating mga kababayan at mga development partners. Mapag-usapan po itong palakasin yung ating resilience against calamities, disasters dito sa nangyari sa ating bansa. Yusek Leones, sino po ba ang pwede na mag-register? Mga groups po ba o individual? Multi-stakeholder po ang ating participants dito. Of course, darating po yung ating mga member states sa Asia Pacific. Nandiyan po yung Korea, Australia, India, yung mga bansa po. Mga ministers po ang pupunta rito. Mga development partners natin, like yung mga multi-agencies, mga donors agency, yung tumutulong po sa atin. Mga private sectors, mga industries, kailangan po mag-register kasi stakeholders din po sila.
At kung sino man yung tingin nila na pwedeng makakontribute, pwede pong mag-log in dun sa ating sinabi kong link. Pwede po silang makapag-register at makapag-participate po sila dun sa ating discussion. Ito po, multi-sectoral po ang ating discussion dahil ang disaster po naman, calamity, ay wala naman din po pinipili. So, kailangan po lahat mapag-usapan, mapagplanuhan kung ano po ang mga activities based on sa framework ng Sendai framework po. Opo. Ang pangalawang katanungan po, Yusek Leones, ay what are the priorities of the Sendai framework of 2015 and 2030 to Opo, 2030? itong framework na po nito, Dr. Cherry, may implement po natin ito mula 2015 hanggang 2030 kasi natapos na po yung isang framework. Opo. So ang gagawin po natin dito, meron po tayong pillars na tinatawag, susundin po natin to. Unang-una po, kailangan po awareness. Kailangan po magkaroon ng understanding, similar understanding po sa kung ano po ba yung disaster risk management. Pangalawa po, kung maintindihan na po natin, ano po ba yung mga activities na pwedeng gawin at pag-uusapan po doon sa konferensya, yung mga possible na financing. Mahirap po talagang magpalakas ng magiging resilient yung ating mga bansa kung wala po mga financing, lalong-lalo na po sa mga developing countries na kagaya natin. Countries like ours. Opo. So, kailangan po natin ng technology, technical support, capacity building, at mga technology, no? Ang pangatlo po, kailangan po nating palakasin din yung tinatawag nating governance on disaster risk management. Kailangan po makita natin yung mga ahensya, yung mga lokal na pamahalaan, yung mga municipalities, at yung mga civil societies kung paano po yung pag-govern, yung mga leaders natin, yung governance pag-usapan, paano po palakas sila para magkaroon ng leadership sa pag-implement po ng mga activities ng disaster risk management. Ang pang-apat po, ang pinakamahalaga po siguro, ito po yung tinatawag nating preparedness. So, dapat mag-anticipate po natin kung ano po yung mga darating sa mga sakuna sa atin. Ngayon po, Dr. Cherry, napansin nyo dati, siguro mga bata-bata tayo, yung mga ulan lang, yung mga ambon-ambon lang. Medyo hindi naman masyadong masakit. Pero ngayon po, sa pag-aaral po ng super typhoons na po ngayon, Super typhoon na po. Meron ng signal number 5. At hindi lang po yun. Yung dati-dating pang isang buwan na ulan natin, na volume ng water, minsan yung pang isang buwan natin, isang araw bumabagsak na po sa atin. So with this information, mga experience and exposure, kailangan pong makapag-prepare tayo sa mga susunod. Hindi naman po kasi ito pahina. Lumalakas po itong mga ganito because of the climate change. So kailangan po well-prepared yung ating mga stakeholders, mga communities, yung mga bansa natin, at lalong-lalo na yung mga tinatawag nating vulnerable sectors dito sa ating bansa na natagurian din na very vulnerable dahil po mga isla-isla lang po tayo dyan. Pag nagkaroon po ng malakas na bagyo, talaga pong marami ding na-experience na nagbabaha sa kanilang mga lugar. So ito po yung mahalagang nating pang-apat na gagawin natin. Una, awareness, determination of financing ng disaster risk. Pangatlo po yung governance, na mahalaga po yan na para masunod po natin yung mga activities natin. Then pang-apat po, dapat po prepared po yung ating mga communities, yung mga marginal sector like the youth, the women, yan po yung ating mga naka-focus. So ito po yung mga maaaring mangyari po ito po yung nakalagay sa Sendai framework na pag-uusapan po natin sa darating na konferensya sa October. Yung po yung sa Leones na na preparedness. Kasama po ba, meron din po ba such a thing as yung parang typhoon drill? Kasi parang naririnig lang po namin parang yung fire drill. Pero yung tungkol po sa typhoon drill, meron din po ba such a thing like that? Hindi lang po Dr. Cherry hindi lang po Dr. Cherry yung ating typhoon ang pinaghahanda natin. Lahat po ng posibleng calamities like yung earthquake, yung mga natural or man-made. Natural or man-made, no? So maka-experience po tayo sa mga lugar na mga landslides, mga flash floods,
Tapos itong earthquake, alam niyo naman po, naghahanda tayo. Napapansin niyo, Opo, may mga the ahensya big po na, one. oo, Opo, yung big one po, no? At ang nagkakaroon po tayo ng mga earthquake drill, no? May mga yung yuko, ganyan, pagtatago, ganyan. So, opo, typhoon, ganun din po. So, kasama po ito sa mga paghahanda na ginagawa ng ating pamahalaan para opo. po kung dumating man yung mga sakuna, hindi naman, kung magkaroon man ng impact o epekto sa atin, very minimal lang po yung dahil nakapaghanda po tayo. So, ang Okay. gusto po nating mangyari sa ating pamahalaan, kung dumating po yung mga disaster na ganito, kailangan po very minimal lang po yung damage, mga injuries Opo. at mga destruction ng mga properties. So ito po yung ating Tsaka wala pong buhay na mabubuwis, Yusek Diones. Opo, lagi po kasing tanda natin pag bumabagyo, talagang marami din pong namamatay, lalong-lalo na Opo. po yung mga kababayan nating medyo nasa laylayan. So ito po Tsaka dun talagang sa kailangan. tabing dagat po, Oo. Yusek, Yung sa mga coastal areas, may mga ang preparation coastal tayo diyan, area. 'no? Opo, Ginagawa po natin diyan na Doc Cherry, 'no, yung mga infrastructure, ginagawa po nating resilient, 'no? May mga parameters po ang ibang ahensya, like for example yung DPWH, dahil sinasabi po nila, ang tawag natin climate proof ang ginagawa opo, natin para lumakas man o bumaha man, at least yung mga structures matitibay. Sa mga kababayan naman natin, siyempre yung sinasabi niyong drill, mga capacity building, mga knowledge information, opo, iyon, kinakapacitate po natin sila na kung sakaling darating po yung mga sakunang ganito, sila po ay nakahanda at alam po nila kung ano po ang ang gagawin. gagawin. Opo, opo. So, another question we have here for you, Yusek Leones, ay what does it mean when we say build back better in recovery, rehabilitation, and reconstruction? Opo, ginagawa po natin yung sinasabi ding build back better. So, ibig Better. sabihin, pagkatapos po ng sakuna, like for example, may ondoy or nagkaroon ng earthquake, so Opo, titingnan natin kung ano po yung mga interventions na pwede nating magawa para maibalik po dun sa pre-condition ng bago opo, magbagyo, dapat maibalik natin. Like for example, kung nasira yung mga daan, kailangan po may restore. Kung nasira naman po yung mga communication, dapat po ma-restore yan. So, build back, binabalik po natin, and then better. Yung term po na better doon, ang ibig sabihin, palakasin po natin yung resilience nila. Kung sakasakaling darating po yung ulit, yung ganong klaseng sakuna, dapat medyo resilient na po sila doon. Kaya tinawag nating better. So, hindi lang opo, po restoring the areas damaged, or binabalik natin yung mga dating sitwasyon bago mangyari yung sakuna, pero ginagawa po natin make them better. Kinakapacitate po natin sila na nagkakaroon tayo ng mga pagpaplano na palakasin yung kanilang resilience against these calamities. Like for example, opo, sa mga agricultural sector, ano po ba yung pwede nating magawa na kung darating po yung mga sakunang ganito, yung ating mga crops hindi na po masisira. Sa mga building, kailangan po may mga standards na po tayong mas malakas na susundin, na kung sakali magkaroon ng earthquake o ng bagyo, hindi na mo po kaagad masisira yan. So, ang gusto natin, hindi lang i-restore, but rather, also to reconstruct and for the better. for the better yung Opo, community na naka-experience po at na-expose dito sa mga disasters na ganito. So yun po ibig sabihin ng build back better. Hindi lang po natin i-restore, but we make sure that if the disaster will again hit them, medyo mm, resilient na po sila at hindi naman masyado po ulit maapektuhan ng itong disasters nito. opo. At napakaganda po ng mga kasagutan ng ating special guest this morning na si Yusek Jonas Leones. At mamaya po, Yusek, wag po kayong bibitaw kasi magkakaroon lang po tayo ng station break na ilang seconds lang po. At Dito saka yung na po ako. ating program teaser, babalikan po namin kayo sa mga ilang pa pong katanungan na nais naming ibato sa inyo tungkol dito sa inyong activity this coming October. Sige po, nandito lang po ako, Doc Jerry. Apo. Thank you po.
Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng WBL. May magandang balita para sa ating mga kababaihan. Narito na ang programang ginawa tungkol sa mga kababaihan para sa kababaihan. All About Women. Makinig, pakilahok at subaybayan. Mga talakayan para sa natatanging kababaihan. Usapang cooking, health and beauty tips, motherhood, parenting at marami pang iba. Tunghayan, All About Women. Tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. All About Women, kasama si Dr. Cherry Sarmiento Valiega. Dito lang sa DWBL 1242 kHz. Okay, balik po tayo sa ating programang All About Women. Ang inyo pong lingkod, Dr. Cherry Sarmiento Valiega. At ang ating pong special guest, walang iba kung hindi si Attorney Jonas R. Leones. Siya po ay Undersecretary ng Department of Environment and Natural Resources. At ang hindi ko pa po sa inyo nabanggit kanina, itong ating pong guest ay siya po ay furthermore, he is the Supervising Undersecretary for the Forest Management Bureau. He coordinates all international environmental concerns, including the implementation of international environmental treaties and the participation of the Philippines in the international environmental bodies and conferences. His office published the books International Agreements on Environment and Natural Resources, launched in 2016, and Philippine International Commitments on Environment and Natural Resources, Roadmaps and Updates, which was launched in August 2020. Attorney Leones holds a master's degree in public management from the Lee Kuan Yew School of Public Policy of the National University of Singapore and the Kennedy School of Government, Harvard University in Massachusetts, USA. He obtained his Bachelor of Laws from the New Era University in Quezon City and passed the Philippine Bar Examination in 2006. As a full scholar, he also finished his master's degree in environmental science from the University of the Philippines in Los Baños, Laguna, and his Bachelor of Science in Forest degree in 1990, where he received the College of Forestry Awards for Leadership. He garnered 8th place in the Foresters Board examination in 1991. Yan po ang ating very special guest this morning na si Attorney Jonas Leones. Kaya naman Para po, sa information ng ating mga viewers. Binasa niyo pa po. Opo. At ang ating pong pang-apat na katanungan, Yusek, how is the severity of a disaster commonly measured? Paano po ba natin nalalaman kung gaano ka-severe yung damage po ng mga disasters po? In terms of what? In terms of siyempre yung casualty natin, number one, yung casualty, Doc Cherry. O ilan po ba yung namatay, ilan po yung na-injured, ilan po yung na-displaced. So ito po yung kailangan natin may ma-count tayo dahil malaking bagay po to. Pangalawa, sa agriculture sector naman po, tinitingnan po natin yung naging damage, no? Dun sa mga crops, sa mga areas. So, yun po yung tinitingnan natin. Sa environmental sector naman po, tingnan natin kung ano po yung mga nasirang mga kabundukan natin, yung mga hayop na nandoon. So, sa infrastructure naman, tinitingnan din po in terms of kilometers, ano po ba yung mga nasirang daan, ano po yung nasirang mga buildings. So, ito po yung kinakailangan natin mga datos na ma-consolidate
para po sa ating pagpaplano. Mini-measure po natin kung gaano ang epekto sa social, sa economic, at saka sa physical, cultural nitong mga nakaraang mga disaster. So, kung may mga information tayo, nakikita natin yung severity ng disasters na naganap po. So, mahalaga po ito dahil nakikita rin po natin na may measure din po natin kung how effective yung naging preparation natin dito sa disaster. So, ito po yung mga basic information that we need to determine whether or the intensity of the calamity and disasters that hit a particular area, Dr. Cherry. Yusek, maitanong ko po, yung po bang nangyari sa Marawi, yung po bang pag-rebuild nito, ay may hand din po ba ang DNR dyan? Meron kami, pero ito pong Marawi natin, parang whole government approach ang ginawa natin. So, nanguna po dito ang DSWD, National Housing, yung DSUD po, Department of Housing natin. Sila po ang nanguna dito, National Housing Authority. Lahat po ng ahensya ay sumuporta rito. Sa amin po, sa DNR, ang toka po namin dito sa Marawi ay yung land governance, kasi doon sa Marawi kasi iba po yung sistema ng land management nila doon. So, talagang may mga sama-sama po yung mga pamilya. So, nung nagkaroon po ng Marawi siege, so kami po sa department ay nanguna kung saan po i-relocate itong mga naapektuhan sa Marawi siege. Pangalawa, ang role po ng ating department doon, kasi marami pong mga waste na accumulate doon, yung mga dahil po sa pagbobomba ng ating mga tropa at yung mga nasira. Kailangan po kami po ang nag-identify kung saan po pwedeng ma-dispose itong mga waste na na-generate caused by this event. Bombings po, yung mga debris, everything. Opo. Tapos, yung mga ibang ahensya naman po, like for example, ang DPWH, sila naman po sa reconstruction, infrastructure. Ang DSWD naman po, sila naman po din yung nagbigay ng mga ayuda kung saan po ano ba yung mga pwede nilang maitulong para naman po magkaroon ng mabuhay naman po yung mga kababayan natin na naapektuhan itong siege. So, ito pong epekto na ito, hindi lang ito pong undertaking natin to restore and build back better yung Marawi, ay ginawa po ito hindi lang ng ating department, pati na rin po yung mga ibang ahensya ng pamahalaan. At siyempre, hindi lang po yung mga ibang ahensya, may mga tumulong din po mga civil societies, private sectors, na para po talagang maibalik natin o manumbalik po yung sigla ng komunidad yan sa Marawi. So ito po yung nangyari dyan. So sa ngayon po, ang tingin ko po medyo nakaka-recover na po ang ating mga kababayan doon, na ang ating pamahalaan po ay nakatutok doon sa pag-rehabilitate, restore, and reconstruct itong Marawi area na to. Opo. Yun doon po, Yusek, sa mabanggit ko lamang po, kasi nung nakaraan pong program natin, naging guest po natin yung isang barangay administrator po ng Payatas. Meron din po ba kayong plano doon sa Payatas? Yung iniwan po na dump site nung araw? Dito sa mga dump site natin po, Doc Cherry, hindi lang po ito biglang maghuhukay ka lang, maghuhukay tapos maglalagay ng basura. Meron po tayong mga requirements dito paggawa ng mga landfills. May mga proseso, may mga scientific methods. Kailangan po lagyan natin ng mga layering yan. At kailangan po, pag nagtatapon tayo dyan, kailangan meron din tayong mga measures, like kailangan ititreat natin. May mga gamot po tayong ilalagay dyan para hindi mangamoy at tinatapon po natin lupa. Sa Payatas po, na-meet na po niya. Lahat po ng landfill may mga lifespan, may age po yan. At kailangan po, may itong mga landfill, ni-retire din po natin yan. Kagaya po ng mga tao, kailangan mag-retire din. So itong Payatas po, ginawa po natin dyan sa pakikipagtulungan po ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Tinutulungan po natin dahil wala na pong paglagyan, natapos na po yan. So sinarado na po natin yan at unti-unti po natin nire-rehabilitate. So nandun po yung mga basura pero gusto natin magamit din yung lugar na yan na safe din, na safe sa mga mamamayan natin kasi sayang naman po yung space kung di natin naayusin. So sa ngayon po, hindi na natin pagtatapunan yan. May mga areas na po tayong pinagtatapunan.
pero hindi po natin dapat na nakatiwangwang yan. So, nakikipagtulungan po tayo sa lokal na pamahalaan kung paano maisaayos itong landfill na yan. At darating pa noon, may mga lugar po, Doc Cherry, sa ibang bansa, yung mga landfill nila nagiging park, nagiging national park nila. Nagagawa nila ng paraan, pero safe po. May mga requirements po yan. So ito po yung ginagawa natin sa Payatas na darating panahon, ito po, hindi na po natin maaninag na itong national park na ito, magiging parke, ay dating landfill. So ito po yung objective natin dyan sa area na yan, na magamit, bagamat nagamit nating landfill, pero pinagpapalanuhan po natin kung paano magamit pa rin yan kahit na nandun po sa land na may mga basura po sa ilalim. Pero dapat po may mga requirements po tayo dyan na tinutupad na dapat safe sa ating community. Kung ano man yung ilalagay dyan, may mga limitations lang po kung ano yung pwedeng itayong mga establishmento dyan sa dating landfill or dating Payatas. Opo. Yusek, I was told na yun daw pong sa Payatas particular, meron daw pong company doon na parang kumukuha noong byproduct ng basura na methane gas. Ang inaalala po yata ng mga taga doon para po malaman ng office po ninyo ay yung pong baka mag-leak yung pong methane gas at it will siyempre po cause damage to maybe lives of those who are still there living. Tama po yun. Maganda po yung na-erase ng Doc Cherry. No? Ito po yung mga hazards din po na tinitingnan natin. Number one, hindi naman po ganun ka-stable dahil puro basura lang naman po yung ilalim niyan. Pangalawa, yung tinatawag pong methane. Ang methane po, sa kalaman po ng ating mga kababayan, mas mataas po ang epekto, negative effect ng methane kaysa po sa carbon dioxide. No? Opo. So talagang sumasabog po yan. So ginagawa po natin itong methane, may mga technology na po tayo kung paano natin ma-sequester, makuha po itong methane nito. At ito pag nakuha po natin, pwede po natin i-convert sa power. Nagiging energy din po ito. So ito po yung ating ginagawa. Hindi lang po, kaya sabi ko po kanina, hindi lang po basta-basta na pag tinabakan yan, pwede na lagyan ng mga establishments yan. Kailangan po may mga requirements. Isa na nga po yung sinabi niyo, Doc Cherry, na dapat makita natin na yung methane, makapture natin yan at na magamit. At kung iiwan po kasi natin yan, overtime, pag hindi po natin nakuha yan, Doc Cherry, baka sumabog po yung lugar. Epekto. May possibility po na mag-aano po yan, sasabog po. So kailangan po may yung ating mga landfill na sinarado natin para yung methane hindi mag-accumulate. May tinatawag po tayong mga vent, mga butas kung saan po pwedeng lumabas yung mga methane. Pero ganun pa man, kahit may mga vent yan, pwede nating magamit itong mga methane ito para may convert into energy na dagdag po sa enerhiya, electricity, na pwede rin nating ma-enjoy din ng ating mga kababayan. Opo. At Yusek, may katanungan pa po dito sa inyo tungkol dito sa ano daw po ang goal of disaster risk reduction binding? Ito po pag sinabi po natin na binding, ito po meron tinatawag po tayong mandatory at saka yung voluntary commitment. No? Sa mandatory, talagang pag hindi ka sumunod sa usapan natin, may mga sanctions na pwedeng gawin. Kung wala naman, voluntary commitment, ito yung talagang kahiyaan, ibig sabihin talagang kailangan sumunod dahil makaka-apekto sa ating mga, hindi lang sa ating bansa, but sa ibang bansa pa. So, itong ating usapan tungkol sa disaster risk management, usapan po natin dito sa ganitong mga topic. Hindi po ito like for example, itong Sendai framework. Bagamat naka-outline na rito yung mga dapat na gawin, hindi naman po mandatory. Ito po ay non-legally binding. Hindi siya, ibig sabihin, kailangan usapan natin, sundin nyo. Pero kahit hindi kayo makasunod, hindi naman kayo paparusahan. No? So ito po yung ibig sabihin ng legally binding at non-legally binding. So wala pong sanction, but dahil po sa nakikita natin na malaking epekto ang ganitong hindi paghahanda sa disaster o maraming makapekto. So kailangan po magtulong-tulong ang mga ibang bansa para ma-address itong ganitong concern. Kasi kung Pilipinas lang po ang susunod dito,
wala rin pong epekto dahil tayo po nga po Opo. ay medyo maliit Dapat na bansa. united po. Dapat po united and concerted efforts at dapat po inclusive. Sabihin, lahat po ng stakeholders dapat involved dahil bawat isa po ay pwedeng maapektuhan itong disaster kung di po tayo magpe-prepare. So, bagamat hindi ka makukulong at hindi ka na mape-penalize, pero Opo. dapat ma-instill natin na it is the obligation of everyone na Opo. patupad itong mga commitment at usapan ng bawat bansa. Apo. Dito po, Yusek, Yones, sa inyong up and coming na na conference dito sa Pilipinas na tayo po ay magiging host. Ano po ba ang mga positive na mga development na ina-expect ninyo after this? Maganda po ito kasi every 2 years po to, Doc Cherry, no? Itong 2015. Apo. Ang Sendai Framework Sendai Framework Action Plan natin, ipapatupad natin hanggang 2030. So, ito po, nakaset na po yan, pinag-uusapan natin. So, kailangan may mga objective po tayo na at the end of this framework, kailangan na-ensure natin na naging resilient, aware ang bawat isa about disaster risk management. May mga kaukulang financing na sa ating mga activities. Na-enhance na natin yung capacity ng mga local governments, mga national government, yung governance na-increase na natin. And then at the same time, we have already come up with a plan to prepare for new disasters, and then to plan to how to reduce yung mga existing disaster risk. So ito po yung objective. So ibig sabihin, every 2 years nag-uusap tayo. Saan na ba tayo? Are we on track with our plan until 2030? So at the end of the conference, malilinawan natin at makakapagkaroon tayo ng adjustments doon sa mga activities natin para matupad po natin yung objective na gusto nating marating, no? At the end of the day, ang gusto lang po natin dito after 2030, after we have implemented yung Sendai Framework, yung mga action plan natin, sana po kung mangyari yung sakuna, zero casualty po tayo. Yun ang objective natin dito. Dapat kung meron mang masisira, hindi naman ganun talagang down na down tayo pag nasira yung ating mga infrastructure. So, ito po yung pinag-uusapan. Kailangan po magkaroon ng updating dahil kung di natin i-update, baka naman maiwan tayo sa pansitan dahil yung mga iba nakaka-survive, tayo naman hindi. So, as a small country and vulnerable country like ours, mga island kasi tayo. So, dapat alam natin kung ano mga plano na dapat gawin na makakapekto sa ating bansa, sa ating mga kababayan. So, parang updating, reporting natin, and then planning, adjustments. Ito lang po yung gagawin natin sa ating conference na mangyari po ngayong October 14 to 18. Ito sa ating Pilipinas, sa bansang Pilipinas. Mabalik ko lang tanong, Yusek Leones, yung pong tungkol sa dun sa nangyari sa Tacloban nung araw. Yolanda po. Opo. Kasi parang may nabasa po ako na 100 years before that, nangyari na po yan dun sa Tacloban. Pero siguro yung mga newspapers noon, wala na, hindi na nila alam na there was a time, 100 years ago, na ganun din po, the same thing happened to that place. So, meron po bang plan ang DNR to secure these people na hindi na din po sila after another 100 years baka bumalik na naman yung parang Yolanda po, doon the same place din po na pinangyarihan? Totoo po yan dito sa Tacloban. Hindi lang po sa Tacloban, siguro nangyari po yan sa mga coastal areas natin. Apo. So mga ganyan sa Region 5, sa Camarines, ganyan din po. Pero sa Yolanda po, totoo yan, hindi lang po naman ulan, no? Nandiyan din po nangyari yung mga landslides na marami ding namatay sa San Francisco, sa Panaon Island. So, kung mapansin po, ito ang talagang medyo information natin. Ang MGB po natin inaral po ng Mines and Geoscience Bureau natin, yung kalidad ng lupa dyan, yung geology dyan sa area na. Talaga pang most of the area in Region 8, in particularly in Tacloban, yan. Nakita po natin talagang hazard areas na, Dr. Cherry. Kung makita niyo yung mapa, na-categorize po, color coding po yan. Merong pula,
Ito po, may yellow, may green. No? Yung green, medyo safe pa. Yung yellow, medyo delikado. Yung red niyan, medyo talagang super delikado kailangan resettlement. Opo. Kaya lang, dahil parang 90% of the area dito sa Tacloban, sa Region 8, ay puro pula na. So talagang mangyayari po talaga yung mga ganitong sakuna dahil nga coastal barangay sila, coastal areas. Kaya nga po very, very crucial na wala naman tayong paglalagyan ng mga kababayan natin. Hindi naman po pwede mailipat. Hindi po pwedeng ilipat yung Tacloban City to another, to a higher sa place Manila. Hindi naman in the natin po area. pwede dahil talagang marami yan. So, ito po ang kalahagahan ng pag-uusapan natin dito sa ating conference. Sa mga ganitong lugar na talagang impossible na i-relocate yung mga communities, mga areas na. Ano po Para yung po hindi na preparation natin? pangyarihan ng parehong sakuna. Hindi na mangyari. Kasi hindi naman po natin basta mailipat yan dahil nandiyan po yung mga seat of government din dyan. So, ang iniisip na natin, given na po yan sa equation natin. So, ano po ba ang gagawin natin para mapalakas yung resilience, maging resilient sila kung darating po yung Yolanda number 2? So, ano ho ba yung dapat natin? Kasi hindi na natin pwedeng iwasan. Nandiyan na yan eh. So, nandiyan na yung livelihood. Kahit natanggalin natin sila dyan sa mga wala na po tayong paglalagyan dahil lahat po puro more or less hazard na rin yung mga areas na pwede natin ma-resettle dyan. So, ang gagawin na lang po natin talaga makapaghanda. Ano po ba ang mga protocols na dapat nating mailagay para kung sakasaling may darating na ganyan, ano po, alam po ng mga kababayan natin kung ano gagawin. Kung ano po yung mga, in the case of DPWH, alam natin na ganyan ang itsura ng mangyayari kung ganito darating ang sakuna. So, kailangan po paghandaan natin anong klaseng mga infrastructure ang pwede nating ilagay dyan na more or less can withstand yung lakas ng ganitong mga sakuna kagaya ng Yolanda. So, ito po yung tinatawag natin disaster risk na ina-anticipate po natin, Doc Cherry, kung ano po yung possible na mangyari with the information nung doon sa sinasabi nating mga intensity, di ba sabi natin yung mga previous Yolanda, nakita natin na ganitong volume ng tubig ang dumating dyan. Ganitong namatay, ganito yung nasira. So given this information, paano natin mababawasan? Anong mga aksyon ang dapat nating gawin? Pwede ba nating itaas ng konti yung mga lugar? Pwede ba nating ilipat ng medyo malayo-layo para naman ma-minimize yung damage? So these are the activities that we need to identify para magkaroon ng preparation, adequate preparation yung mga community at mga ating mga kababayan na kung darating yung Yolanda Part 2, ready na sila. Ready kung ano gagawin. Hindi kagaya nung Yolanda Part 1, medyo talagang nag-aabang pa sila dahil akala nila doon nag-signal number 3, number 4, pero hindi pa umuulan. Akala nila wala. Pero hindi sila nakahanda. So ito po yung kailangan nating importanteng tama po kayo na talagang darating at darating. Sa mga areas na ganyan, marami po tayong areas na ganyan sa Pilipinas na talagang hindi natin mailipat kaagad at wala tayong paglipatan. Pero ang magawa lang po natin, palakasin, maging resilient sila sa mga disasters, tapos na-identify nila yung mga risk involved when the disaster will strike them. So ito po yung ating gagawin. Ito po, kaya mahalaga po yung conference na gagawin natin dito sa ating bansa. This coming October. 14 to 18. At kailangan po silang mag-register, Doc Cherry. Sa sinabi kong link kanina. Yusek Jonas, Leones, yan. Jonas na lang Yusek, po. hingan po namin kayo ng inyong message para sa ating mga viewers around the world dito sa ating programang All About Women. Lalong-lalo na po kasi, Yusek, ang kababaihan na sabi nga ilaw ng tahanan, yun ang laging nasa tahanan. So pagdating nito yung mga calamities na ganyan, sila yung nandyan. Sila yung talagang nandyan tsaka yung kanilang mga anak. So ano po bang message ang nais yung ipaabot sa mga nanay po? Sa ating mga kababaihan, hindi na po siguro hindi na rin po ako naniniwala na mga kababaihan natin ay para sa tahanan lang at ilang tahanan. In fact, sila po talaga ang minsan nagiging haligi din ng pamilya natin dahil sila nakakaalam at nakakaintindi. Ngayon nga po, natutuwa kami dahil nakikita natin may mga ambassadors talaga mababae na. Dito sa aming department po, may babae na po kaming Secretary Loizaga. So nakikita natin na ang involvement at participation ng mga kababaihan sa nation building. So ako, hindi na po ako naniniwala na dapat ang babae naghihintay na lang, nandiyan sa bahay. So talagang kailangan po,
may equality na rin po sa mga kalalakihan at kababaihan. So ang aking pong huling mensahe para lalo sa kababaihan, get involved. So kailangan po, sabi po ng ating ang ating slogan po diyan sa UNDRR, sa pillars po, nakalagay sa pillars ng Sendai Framework, nakalagay po diyan na no one shall be left behind. So kailangan po gender responsive at inclusive in the management of disaster risk, no? Hindi na po kailangan na iaasa natin sa mga kalalakihan. Dapat po nag-uusap-usap dahil minsan po pang isang bagay o isang proyekto hinahawakan po ng kababaihan, talaga pong natitingnan ng maigi dahil ang mga kababaihan po ang nature po nila, madetalye po sila eh. So tayo po mga meticulosa po kami. So ito po yung mga kailangan nating mga character, attitude para po ma-address natin yung mga ganitong problema na nangyayari sa ating kapaligiran. So ang mensahe po, get involved. You have a say, you have a voice when it comes to yung sa ating pamilya. Hindi tayo dapat nakaasa lang kung saan sila. Dapat sila involved sila. Dapat alam nila po ang nangyayari at kasama po sila mula sa pagpaplano at pag-i-implement at pag-operationalize kung ano man plano ang mabubuo sa ating bansa, sa ating pamilya. Ilan po, Doc Cherry, ang aking mensahe sa mga kasama mga babae. Napakapalad po namin at naging bisita namin kayo this morning, Yusek. At nagpapasalamat po kami sa inyo na kayo po ay nagbigay ng inyong mahalagang panahon para po maipaliwanag sa ating mga viewers ang tungkol po dito sa sa inyong conference come October. Sana po sa pamamagitan ng programa nyo, Doc Cherry, sana po marami ang mag-register sa amin. We are expecting 3,000 delegates during the conference and we need the support and knowledge and ideas of the different sectors, development partners, at all stakeholders para po yung objective natin na less casualty or no casualty, less destruction ay matupad natin sa ating bansa. Apo. Thank you very much po, Attorney Jonas Leones, Undersecretary ng Department of Environment and Natural Resources. Salamat po, Doc Cherry, at sa inyong mga tagapakinig. Okay. At yan po ang ating naging bisita ngayong morning ito. At sa pagkakataong ito naman doon sa ating mga birthday celebrators ay nais nating batiin ang ating kasama na si Attorney Alice Vidal, ang presidente ng Philippine Women Lawyers Association, ang ating friend na businessman na si Philip Ko, ang ating cousin na si Aida Lipata Ocampo, ang ating pamangkin na si Alma Jo, at ating co-model nung kabataan pa, si Mel Hubahib Martinez, at ating pamangkin si Jonathan So, at ang ating friend na si Clarita Alagar. Yan ay may mga birthday ngayong July. At binabati din natin si Ricky at si Lori Pahimos ng Dampay sa Lasa, Zambales, no? At si Engineer Jerry Almandres, binabati natin. At si Catherine Cambe, binabati natin. Catherine Cambe fan. Si Angel ng DNR Masinloc. Si Joy Tungol ng DENR Iba. Ayan, yung ating mga binabati na mga na mga friends natin who are listening to us right now. At binabati din natin ang ating the usual na mga friends katulad nila Rima Badilla, ang ating beshi, na si Digna Balanlay also, no beshi rin natin. Si Loretta Tandi, binabati din natin si Maria Luz Pomarca, at binabati din natin si Lilibet Gamboa, of course ang ating schoolmate sa St. Paul na si
Hani Mata, at si Dr. Daphne, si Dominga o si Didi Blas. Binabati natin si Dr. Alma De Leon, yung ating friend na kasama natin sa ating Dabarkads. Yan. At sa lahat po na may mga birthdays ngayong July. Ngayon po ay July, ano na ngayon? July 6, no? Lahat ng mga may birthdays ng July ay binabati po natin mula sa ating programang All About Women. At sana po ay wag kayong mananawang magsubaybay sa atin. At of course, meron tayong isang avid listener dito na si pangalan nito. Let me see his name, si Angelo Redaha. Ayan, si Angelo Redaha ay ating avid listener at viewer dito sa ating All About Women. At sa lahat po ng ating mga viewers na hindi natin nabati, sa susunod po ay babatiin natin kayo pagka nagkaroon po tayo ng pagkakataon na may extra time tayo dito sa ating programa. At tayo ay muli nagpapasalamat kay Undersecretary Jonas Leones ng Department of Environment and Natural Resources sa pagbibigay sa atin ng enlightenment tungkol dito sa disaster risk reduction program ng DENR. And with that, this has been your host, Dr. Cherry Sarmiento Vallega, for our program All About Women here in DWBL YouTube channel. Thank you and happy Saturday to all of you. At dito nagtatapos ang isa na namang Usapang Pangkababaihan kasama si Dr. Cherry Sarmiento Vallega, All About Women. Tunghayaan ang muli nating pagsasama-sama sa susunod na Sabado, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. All About Women, dito lamang sa DWBL 1242 kHz.